Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, October 17, 2025. Pag-usapan natin itong si Mr. Malasakit. Ito daw si Mr. Malasakit ay dumadrama. Nagdadrama mga kababayan. Kasi po siya ngayon ay nasa hot seat. Siya po ay iniimbestigahan sa kanyang involvement sa flood control anomalies. Lalong-lalo na yung kanyang link dito sa mga diskayas. Alam naman natin, itong mga diskaya, ito ata yung most guilty. Kung pag-uusapan po ay ang flood control anomalies. Yung mga flood control kickbacks, mga flood control substandards ng mga proyekto. So, ang number one po na talagang sinasabi nilang sangkot at tila ba guilty ay etong mga diskayas. Kasi sila ang may pinakamaraming nakuwang kontrata. Kasi dahil ba naman nilang kumpanya Siya ata kumpanya nila. Pero mo saan ka nakakita? Magbibidding. Ang maglalaban-laban yung mga kumpanya ni Diskaya. Matalo man yung isang kumpanya, panalo pa rin yung isa. So pinagloloko nila itong taong bayan at bawal po yun. At eto namang Bids and Awards Committee na mukhang nakisabwatan din dito sa mga kontraktor, pati na sa politiko, wala, hinayaan lang. Kasi alam na natin kung bakit. Kung yung politiko may kickback, di alam na dis, di ba? Lahat po kasi, simula sa politiko, simula sa kontraktor, sa DPWH employees, iba't ibang departamento ng DPWH, lahat po talaga may kickback. Iba-iba nga lang po ang porsyento. 'Di ba? Pinakamalaki syempre doon sa proponent. Pagkatapos, dadaan po yan sa mga opisyalis ng DPWH. Syempre doon na sa mataas, sa mga secretary, undersecretary. Pagkatapos yun, dadaan sa district engineer, assistant district engineer. Tapos pupunta na doon sa kahit COA nga. Yung COA na imbis na silang sisita, nakikipagkuntsaba na rin. So kumikita. Lahat ng engineers, pati Bids and Awards Committee. So parang wala na talaga, sobrang corrupt na talaga itong sistema dyan sa Department of Public Works and Highways. Kaya itong si Senator Bongo, iniimbestigahan. Yung sa kanyang connection dito sa mga diskayas at eventually doon sa kanilang mga kumita ba sila? Nabigyan ba siya? Kasi noong 2016, dumami ang kontrata ng mga diskayas. Lalong-lalo na po dyan sa Davao. At ang kasama niya, na co-venture doon sa Davao, ay mga kumpanya ng mga Go. Yung isa, si LTG, tapos yung Alprego. Yung si LTG, pag-aari daw ng tatay ni Bongo. Yung Alfrego, ay pag-aari daw ng kapatid ni Bongo, ewan ko kung sa tatay. So, step-brother. So, yun yung mga talagang humataw dyan sa Davao. Simula nung umupo itong si Duterte. Ngayon, hindi po mataas ang kategorya ng kumpanya ng mga Go. So, kinakailangan nilang pumasok sa joint venture para makuha sila ng malaking proyekto. So, nakipag-joint venture sila dito sa St. Gerard. At sa, ewan ko kung meron pang mga ibang kumpanya ng mga diskaya. So, yun po ang iniimbestigahan. Tumami po. Ngayon, sinasabi ni Bongo, wala daw siyang alam. Naniniwala ba kayo doon? Wala daw siyang alam. Kumbaga, hindi raw siya nakialam, hindi raw siya kumausap, kahit kanino para mabigyan ng kontrata yung kanilang, yung kumpanya, nung tatay niya at nung kapatid niya. Si LTG, Christopher Lawrence Tesoro Go, pero sa tatay niya daw yun. Pero yung initial ng construction company ay pangalan ni Senator Bongo. Buti pa Alprego, pangalan talaga nung kapatid niya. So, iniimbestigahan po ngayon yan at eto na, nagdrama na mga kababayan. At kung ano-ano ang sinasabi ni Senator Bongo. Sabi niya, kasuhan natin yung mga dapat kasuhan kahit kamag-anak ko. Ayos parang totoo I'm willing to be the complainant
Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili na kamag-anak, papalitan ko. Ayan, sabi ni Mr. Malasakit. Hindi na po siya Mr. Malasakit. Mr. Drama Boy. Mr. Drama Boy na po. Hindi na po Mr. Malasakit. Ito mga kababayan, hindi naman pinaniniwalaan to ni Trillanes. Kayo po ba naniniwala sa sinasabi ni Bongo? Mamaya paririnig ko sa inyo yung kanyang dramang speech. Yung madaramang speech. Pero ito, tingnan muna natin yung pagkontra ni Senator Trillanes. Sabi kasi ni Trillanes. Sabi ni Bongo, wala raw siyang kinalaman sa mga negosyo ng pamilya niya. Alam mo, hindi makakakuha ng 7 billion na proyekto ang tatay at kapatid mo kung hindi dahil sa impluwensya ninyo ni Duterte. Huwag nyo nga kaming paglolokohin. Sabi ni Trillanes. Sabi naman ni Bongo, siya yung nag-issue noong 2018, 2021, 2024. Kung tutusin yung mga proyektong yan na nakuha nila, hindi yan dahil sa aking impluwensya. Di nga. Naniniwala ba kayo sa sinasabi na ito? Nakuha daw yung mga proyekto ng kanyang tatay, kanyang kapatid, hindi daw dahil sa kanyang impluwensya. Alam niyo mga kababayan, napakahirap po kumuha ng proyekto sa DPWH. Sa totoo lang mga kababayan, kinakailangan meron kang kakilala mismo na opisyalis ng DPWH o kaya naman meron kang kilalang mataas na opisyalis sa gobyerno. Huwag na po tayong maglokohan. Yan ang kalakaran dyan. Hindi ka nga makakapasok dyan Mag-a-apply ka, hindi ka makakapasok dyan kung wala kang backer. Yung pa kayang kontrata? Sus naman Bongo. Para na mga totoo yung sinasabi ni Trillanes niloloko mo na kami. Niloloko mo kami. Hindi raw dahil sa kanyang impluwensya kaya nakakuha ng biruin ninyo 7 billion worth of projects sa DPWH. Sabi pa ni Bongo, sabi ko nga kung pwede ko lang palitan ng kamag-anak ko, papalitan ko po. Ito mga kababayan yung kanyang drama. Drama ni Mr. Malasakit. Hindi ko po kontrolado ang negosyo ng sino mang kamag-anak ko. Ilang beses na po ako naging issue ito, 2018, bago mag-eleksyon, naging issue. Bago mag-eleksyon ng 2022, hindi naman ako tumakbo, naging issue ng 2021. Bago nag-eleksyon, 2025, kinasuhan ako ng 2024. Mapigilan mo bang may negosyo sila? May mga negosyo po, kahit sino sa atin, may mga negosyo po ang pamilya natin. Wala pa ako sa mundong ito, may negosyo na po ang pamilya ko. Ang tanong po dyan, nakialam ba ako, binigyan ko ba ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Di nga. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala kayo sa sinasabi na ito ni Mr. Malasakit? Kinabang ba ako sa negosyo nila? Hindi. Because I observe delikadesa. At hindi ko po babaguhin yung aking prinsipyo, yung delikadesa po. Kung may kasalanan sila, hindi ko naman mabigyan ng negosyo. Kung anong mga negosyo pinasukan nila, uso po yung name dropping. Kahit sino nun, ilang beses ko nang sinabi rito sa hearing, pag ginamit yung pangalan namin ni former President Duterte, consider it denied. Kasi marami pong mga nag-name drop, nakakilala, magpa-picture na ganito. Walang katapusan po yan na issue. Habang nandito po kami sa gobyerno, walang katapusang issue po yan na gagawin sa amin. Kaya ako, inunahan ko na lang po. Meron siya nagsasabi na may magpa-file na naman next week ng kaso, katulad nung kinaso last year, kaso against itong sa pamilya ko na naman. Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or, kunin ng Panginoon yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Hindi po ako papayag na manghihimasok po sila sa trabaho ko. Ako po ay isang senador, hindi po ako negosyante, hindi po ako kontraktor. Tatrabaho lang po ako para sa Pilipino. Ngunit ang issue...
Hindi naman kinakailangan na kontraktor ka. Laway-laway lang kailangan eh. Di ba? Kahit hindi ka na magsalita eh. Kahit hindi ka na pumunta sa ibang mga opisina, kausapin yan, hindi. Simpleng ano lang yan eh, ganyan, gaganyan ka lang oh. Alam na yan eh. Di ba? Hindi naman kinakailangan pumatay kamag-anak mo dyan. Di ba? Hindi naman kinakailangan pumatay kamag-anak mo kasi sabi niya, hindi pumunta, nakipag-usap pa sa akin ng mga kamag-anak ko. Hindi, syempre hindi pupunta dyan dahil alam na eh. Alam niya yung mga diskarte. So, ito yung mga sinasabi ni Bongo, parang hindi ako naniniwala. Para namang imposible na wala ka talagang impluwensya. Po rito ngayon, ay sana po, huwag malihis po yung katotohanan. Magulo po yan pag ililihis nila yung katotohanan. Nag-aantay po ang sambayan ng Pilipino. Di ko kilala yung Diskaya at let me repeat, hindi po ako nakikipag-usap ng any government contracts o government transaction. Hindi ko po kontrol. Okay, so yan, sabi niya ni Mr. Malasakit. Basta sabi niya, wala akong kinalaman dyan. Wala akong impluensya dyan. Kung nagkaroon man ng sobrang laki, bilyones na proyekto, yung aking mga kamag-anak, hindi ko alam yan. Niwala ba kayo doon? Para naman kaming niloloko nyo ng harap-harapan. Alam naman namin na ganyan ang kalakaran sa gobyerno. Hanggang ngayon, sa totoo lang, palakasan yan. Hindi ka basta-basta makakapasok dyan sa gobyerno. Mag-apply ka, walk in. Ewan ko kung meron pumansin sa'yo. Pero kapag may kilala ka, saglit lang. Ganyan po ang kalakaran sa gobyerno. Huwag na po tayo maglokohan. Yan pang kontrata na bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. Sa bidding pa lang hirig na eh. Rig ng bidding eh. Formality lang yung bidding na yan eh. Tapos, imposible na sinasabi mo na wala kang alam, hindi mo kilala yung mga Diskaya. Sus naman. Imposible naman, hindi mo kilala. Co-bencho nyo, si LTG, St. Gerard, si LTG, Christopher Lawrence Tesorogo, St. Gerard, mga Diskaya, sabi mo ngayon hindi mo kilala mga Diskaya. Para namang napaka-imposible, ginagawa nyo kami mga tanga. Magpaliwanag ka na lang sa ICI. Total, iniimbestigahan ka na. At sinisilip na rin ng DPWH yung inyong involvement kasama tong Diskaya kung kayo ba ay nakinabang dyan sa mga flood control projects dyan sa Davao kasama itong mga Diskaya. Kapag napatunayan na kayo involved, nako, doon na papasok itong ombudsman. At sa ombudsman na kayo magpaliwanag, Mr. Malasakit. Alright? Kaya nga si Sara Duterte, alam niyo mga kamabayan, mukhang itinakwil na to eh. Mukhang dumidistansya na si Sara Duterte dito kay Senator Bongo. Narinig ko si Banat Bay, sabi ni Banat Bay, tinitira daw si Bongo. Kasi, eto raw si Bongo ay tatakbong Vice President ni Sara Duterte. At napakalakas daw ni Bongo kaya binabanatan ngayon. Totoo naman. Netong nakarang eleksyon, nakita yung lakas ni Bongo kasi nag-number 1 siya nung senatorial elections. So, ang sinasabi ni Banat Bay, bibit-bitin ni Bongo dahil malakas si Bongo, malamang malakas ang magiging hatak niya doon sa kanilang tandem ni Sara Duterte sa 2028. Kasi sabi, Sara, Bongo. Sarabong. O kaya, Sarago. Ayan, bahala sila kung anong pangalan nila. Basta, Sara Duterte, Bongo sa 2028. Kaya tinitira na raw ito si Bongo. Pero parang hindi nakikita ni Banat Bay eh. Mukhang etong si Sara Duterte, mukhang ayaw niya rin kay Bongo. Dumidistansya na siya eh. Dumidistansya siya. Siguro, mga kababayan, ito naisip ko lang,
siguro naisip ni Sara Duterte, mukhang madadali si Bongo. Kasi alam naman nila yun eh. Tayo hindi natin alam, pero sila alam nila yung lahat ng nangyayari. Imposibleng hindi eh. Kasi best friend ni Tatay Digong niya to eh. Oh. Pero sabi ni Sara Duterte, best friend sila ng tatay ko, pero hindi ko siya best friend. Oh. Close sila, pero hindi kami close. Ito yung sabi ni Sara Duterte. Sabi dito sa post, VP Sara Duterte washed her hands of the 7 billion Davao project scandal. Hugas kamay na. Wala kinalaman si Sara Duterte dyan sa 7 billion Davao project scandal. Hugas. Parang si Poncio Pilato lang. Hugas kamay. Sabi niya, si Bongo ay alay ng kanyang tatay, pero si Bongo ay hindi niya alay. Bongo is her father's ally, not hers. So dito pa lang, makikita na natin na may distansya na siya kay Bongo. Bakit kaya? Dahil ba nakikita niya na may kalalagyan si Bongo? Isa pa sa issue yung ICC. Mukhang bago dumating yung 2028, mukhang mahihila sa Netherlands itong si Bongo kasama si Bato de la Rosa. So yung sinasabi ni Banat Bay na maging Vice President, malakas ang hatak ni Bongo, parang hindi yun na nakikita ko. Ang nakikita ko nga parang nilalaglag ni Sara Duterte ito si Bongo. Kagaya nung sinabi natin nung nakaraan, para less competition. Kasi malakas talaga si Bongo Naipakita yan nung nakaraang eleksyon. Pero yun yung mga panahon na walang issue kay Bongo. Pero ngayon, ito na, naglalabasan na yung mga issue. At para lang mapangalagaan niya yung kanyang political career, kahit daw kalimutan niya na yung kanyang mga kamag-anak. Kung pwede nga lang daw ano sabi niya? Kung pwede nga daw palitan yung mga kamag-anak, gagawin niya. So ganun katindi. Yung kapit niya dyan sa kanyang political career, kakapitan niya to the extent na palitan niya yung kanyang mga kamag-anak. Pero yun, sa tingin ko, drama lang yun. Drama. Dali lang naman sabihin nun Sa totoo lang mga kababayan, dali lang sabihin nun, pero hindi mo naman kaya gawin. So yan po ay drama. So itong si Bongo ay hindi lang Mr. Malasakit, kundi Mr. Drama Boy na rin, mga kababayan. Kaya mga kababayan, sa tingin ninyo, naniniwala kayo kay Senator Bongo? Kasi para sa akin, drama lang yung mga pinagsasabi niya. At ang masakit nito, mukhang lumalayo, dumidistansya si Sara Duterte kay Bongo. Para less competition. Para talagang siya lang, si Sara Duterte lang, ang mamamayagpag. At walang sumusunod. Kung meron man na susunod sa kanya, gusto niya yung malayo. Ayaw niya yung masyadong malapit kasi baka malagpasan siya. Ayan po ang nakikita ko dyan. Kaya ito si Bongo, kung pwede, ilaglag niya. Para talagang siya lang yung nandun sa sa entablado, mga kababayan. Ayaw niya na may kasama siya sa entablado. Gusto niya siya lang talaga, yung nasa taas. Kung may susunod man sa kanya, konti lang. Kagaya ni Robin. Si Robin naman kasi wala rin saysay. Kung dati akala niya sikat siya, nanalo siya. Ngayon di na ganun ng taong bayan, nagising na. Kaya kung gagawin Vice President man si Robin Padilla, wala masyadong hatak yan. Hindi katulad ni Bongo. Kaya kung papipiliin kay Bongo, Robin, mas pipiliin ni Sara si Robin. Si Bongo, didistansya siya. Kasi delikado siya Baka malagpasan pa siya ni Bongo. Kaya nga sabi, di ba, nung nakaraan sa huling video natin, para bang tila ba natutuwa itong si Sara Duterte na iniimbestigahan si Bongo. Para alam nyo na, para siya lang talaga yung nandun. Mahirap na, baka malampasan pa. Malampasan pa ni Mr. Malasakit.
at ni Mr. Drama Boy. Etong si Inday Sara Bardagulan. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.